Magkahaba-haba man ang biyahe, sa simbahan pa rin ang tuloy. Isa ang Poway Church sa pinakamatanda at picture-perfect na simbahan sa bansa. Makapal ang dingding nito, nagawa sa mga coral stone at brick. Noong 1973, idineklara ito bilang National Cultural Treasure. Isa lamang ang UNESCO World Heritage Site na ito sa pinagmamalaking kayamanan ng Ilocos Norte. Before we go loco with our Ilocandia tour, 9-hour drive? No sweat. Basta kakain ako ng empanada. merienda muna. Yun. Magkano po yun? 40, sir. 40. Ang masarap na pampabuenas matapos ang mahabang biyahe, ang mainit-init at famous na Ilocos Empanada. Dito sa Ilocos Norte, tatak na ng kanilang kultura ang linamnam ng empanada ng Batak. Hindi ba kayo nagsasawa dito? Hindi. Hindi lang ba mga turista kumakain nito? Hindi? Kahit taga dito. Ha? Kahit taga dito. Kahit tiga dito. Tagal ko na hindi natikman to eh. Meron na rin ito sa Manila pero hindi ko alam kung baka may pinagkaibahan din eh. Nagmula sa salitang Espanyol na empanar, na ang ibig sabihin ay ibinalot sa tinapay. Ang Batak Empanada ay gawa sa pastry dough na kinulayan ng atsuete. Pinapalamanan ito ng papaya strips na may toge, isang buong itlog, at lawag longganisa bago iprito. Ito, ketchup. Ikaw, may ketchup ka dito sa labi. Kaya mo na. Ketchup mo na. Kuya, naalala ko ngayon. Gulay. Itlog. Longganisa. Ang kumalasahan pa eh. Wala. Kapag ikukumpira sa ibang empanada, namumukod tangi ang lasa ng empanada rito dahil sa maalat-alat na lasa ng lawag longganisa na humahalo sa malasado itlog. At para mas umangat ang flavor, pinapartneran nito ng nuknukan ng asim na sukang lawag. For 40 pesos, busog na busog ka na dito actually, no? No? Sulit na sulit. Kahit maliit na. Ay, maliit lang ba ito? Malaki na rin siya, no? It's definitely tululaway time, Vijeros. Kaya naman patok na patok ang empanada dito sa bayan ng Batak. Alam mo, hindi ko makakalimutan kapag kumakain ako ng empanada. Yung shoot namin with Borgie, nung dinala kami, balikbayan, few years back. Nagulat ako, the first time ko nakalala na hinalo niya yung ketchup, pati yung suka. Sabi ko, that's not gonna work, bro. Pag gano'n ko, galing. Now, never ko pa sinubukan yung ketchup with vinegar na combo sa ibang pagkain other than empanada. So, ketchup, suka,
Huwag niyong pagkakaila mga biyero. Alam kong nabitin din kayo sa empanada. We want more. We want more. O siya, dito sa Cajel de Luna, mapapa-empanada pa more kayo. Dahil hindi lang isa, kundi 5 ang flavor ng kanilang empanada na pwedeng pagpilian. So, from yung classic Ilocano empanada na may gulay, longganisa at may itlog, nag-evolve na sila to different fillings, different colors. Well, it's actually color coordinated. And pinalate siya. Parang mas tama naman kasi kung minsan yung isang ganun nakakabusog. At least ito may different choices ka. Huwag kayong magkakamaling maliitin ang kanilang mga empanada. Dahil maliit man, siksik pa rin ito sa palaman. At katulad ng regular size special batak empanada, meron din itong isang buong itlog ng pugo na nagpapa-espesyal dito. We have beef. Tama ba? Tama. Beef. No, this is the chicken. This is the original one. When it's sa gitna. Uy, para sa mga hindi meat lover. The blue one is tuna, and the green one is just veggies. At least, marami kang choices at hindi ka mabubusog. Hindi ka kailangan mag-order tapos maghati kayo. Ito, one platter where you can choose 3 pieces for $50, 5 pieces for $80. Ayos. Kahit ilang beses na tayo nakapunta rito sa Ilocos Norte, hindi pa rin makukumpleto ang bawat biyahe kapag hindi natin nababalikan ang mga sikat na tourist destination dito. Isa na riyan ang Cape Boyador. Idineklara itong National Historical Landmark noong 2004 at National Cultural Treasure noong 2005. Ito ang isa sa mga natitirang parola na itinayo noong panahon pa ng mga Kastila. Mula nang una itong ilawan hanggang ngayon ay gumagana pa rin ito. Pero imbis na gumamit ng gas bilang pansinde, solar-powered lenses na ang gamit ng mga makabagong parola. At patuloy itong nagbibigay liwanag sa mga dalampasigan ng bayan ng Burgos. Pinupuntahan dito mismo ng mga turista. Ang napakagandang view na to. Ibang level din ang lakas at lamig ng hangin pag akyat mo sa lighthouse na to. Sobrang worth it. Kung ang Italy ay may Leaning Tower of Pisa, aba, may pambato dyan ng Ilocos Norte. Ito ang Sinking Bell Tower. Isa sa mga sikat na tourist destination na matatagpuan sa siyudad ng Lawag. Literal palang sinking ang bell tower na to dahil daw habang tumatagal ay unti-unti itong lumulubog. Dahil raw yan sa laki at bigat ng istruktura na nasa mabuhanging parte ng lupang itinayo. Pagkatapos natin bisitahin ang famous destinations ng Ilocos Norte, it's time to try new things and meet some locals. Binisita namin ang farm na to na nakilala ngayon dahil sa kanilang mga pananim. So magtatanim po tayo ngayon. Yes. Para may maiwan po kayong alaala. Dragon fruit ni Drew. Dragon fruit ni Drew. Wow, okay. And in 1 year time, balikan po ninyo to. May bunga na. Bunga na po siya. Ganun kabilis? 8 months lang siya. po. Opo. So Okay ano na po yung ginagawa natin ngayon? Binubutas po natin para itayo po natin yung poste po. So, pwede na po natin itayo ngayon. Sige. Nay, ano po ba yung okay na weather conditions magtanim ng dragon fruit? Ganito po ba na medyo umuulan? Umuulan, yes. Actually, maski any part of the year,
Kaya lang po, pag ganitong may ulan na paunti-unti, napakaganda po dahil katulong po nung pag-usbong ng halaman yung ulan. Kakaiba po yung dilig ng ulan kaysa dilig lang po natin na sa balon o sa kung saan man po nang kagaling po. Yan. Bakit mo kailangan ng nakasemento? Ano po siya, sir? Mabigat po kasi talaga ang cactus. Oh. Pag na mahangin, natutumba yan. Hindi niya makakayanan kung ordinary post lang po. Kayo pong magtatanim? Sige po. Kamay niyo? Opo. Sigurado po Opo. kayo? Sige po. Sige. Sa apat na sides ng poste, lalagyan po siya natin ng tanim. Mas kita yun lang po ninyo, sir. Ganyan. Yung pong flat part, siya po ang didikit kasi doon po lumalabas yung ugat na siyang kakapit. Okay. Alright. Sige po, sir. Hawakan ito. Okay. Pakihawak, itali po natin. Around. Around. Yes. Okay. Ayan po. Ayan. Yes. Okay. Ribbon knot. Kailangan pag magkaanak ka ng babae, marunong kang magtayo ng ribbon. Okay. So parang ganun lang po siya, sir. Para, the very reason why you really have to tie it sa sa poste, para po siya didikit dahil ito po ay vine. So from there on, lalagyan din po natin siya ng abono. So ito po yung ating fertilizer po ngayon, which is urea. Initially, para may pabaon po natin. Pero inano na po natin, dinissolve na po natin para mas madali po ang absorption po sa halaman. Okay. So this is it. This is our Dragon ni Drew post. In 1 year time, balik po kayo. Mabalik po kami. Yes. May bunga na po yan. Ilan months, ma'am? 8 8 months. Yes. Nay, Hello? dragon fruit ice cream. Yes. Paano ba gumawa ng dragon fruit ice cream? Oh, napakasimple po. Sige po. So, sa kalahatan na may tanim na dragon fruit, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong ice cream. A pinch of salt. Pinch of A salt. pinch of salt. Okay. And then, your milk. You have your sugar. Okay. And then, this is your cream. So, we put them all together. Balikan nga po natin yan. Kailan ho kayo nagsimulang magtanim ng dragon fruit sa farm niyo? 2006. 2006? Yes. Bakit niyo po naisipan magtanim ng dragon fruit? Pati at that time, wala pa masyadong nagtatanim ng dragon fruit. Wala pa po. As a matter of fact, parang naging nagulat na rin po yung mga iba na dito pala sa atin ay pwede din mag-thrive ang ating dragon fruit. Ano lang po, may anak po kasi kami cerebral palsy na ang problema po niya ay constipation. Okay. So, syempre, as a mom, kailangan mo talagang tignan kung ano yung magandang magamit para sa kanya na hindi lang sa drugs. We just wanted it as a backyard garden. Okay. Kasi dapat para sa kanya lang. Opo. But then nakita po namin and we realized na sa kadami po ng mga ganong may constipation, may hypertension, may diabetes and all that. And naisipan na rin po namin mag-develop dito sa ating farm. Sa parang 1 hektarya lang po ang ginusto namin i-develop kasi sa edad na po namin ito, kinakailangan na rin sanang magpahinga. Kaya 45. No, I'm 72. You're 72! Sabi naman. Ito po siya ngayon. Tikman nga natin, Yan po Nay. siya. Okay lang po ba? Okay po. Opo. Kung titingnan mo, parang yung kulay niya, kakainin ko strawberry ice cream. Yun yung kulay niya ngayon eh. No? Yes. Parang gano'n eh. Pero yung mga mostly nakikita nating strawberry ice cream, yung kulay na yun ay hindi natural. Ito, natural. Very natural Very po. natural. At andun pa yung buto-buto. Ako, kuminsan kapag kinakain ko yung dragon fruit kasi gusto ko kapag kinakagat ko yung pumuputok-putok yung Ay, yung buto. seeds. Opo. Tak. Lak. Hindi lang pala isa ang kulay ng dragon fruit, kundi 3. That's right, biheros. Meron palang puti at dilaw na loob ng bunga ng dragon fruit. Pinaka-common daw ang nakikita natin na kulay pink. Para walang masayang sa kanilang dragon fruit farm, pati ang mga pinatuyong bulaklak nito ay ginagamit nila sa kanilang spring rolls.
Kapag harvest season, maaari kayong bumisita rito, maglibot at mag-pick and pay. Aba, sa laki ng farm na to hindi ka maubusan ng dragon fruit. May mga available na rin silang kwarto para sa mga bisitang gustong mag-overnight sa farm. Pasok sa aking maliit na kasita. Kasita na nga maliit, pero pasok kayo. Ngayon lang ako naka-experience na 50% ng space ng kwarto mo ay para sa kama. Well, actually, malaking kama sa kwarto. Pero ako, sa totoo na, pipiliin ko yun. Komportable yung kama, malaki, may 4 na pillows, may aircon, may ceiling fan. Tapos, sometimes iniisip ko yung hotel room, daming wasted space dun eh. Lalakad ka lang naman dun eh. So, okay ng kama. Diba? CR. Shower, tabo, hot water. Malakas mo yung tubig. Effective. Gumawa na lang ako ng makeshift na towel hanger. That's pretty much it. Kung hindi nyo naman feel ang magtanim at mamitas ng prutas, pwede kayong bumisita sa isang treasure sa bayan din ng Burgos, ang Kapurpurawan Rock Formation. Puti ang ibig sabihin ng Kapurpurawan. Hango na rin sa puting rock formation ito. Bukod sa swak ito sa mga gustong mag-horseback ride papalapit sa rock formation, perfect din ito sa mga kids at syempre, mga kids at heart. Just like my BND team. Hinubog ang magagandang rock formation na to ng malalakas na hangin at alon ng dagat na nakapalibot dito. Kaya hanggang ngayon, patuloy na nagbabago ang itsura at kondisyon ng lugar na to. Biyahero tip! Magtanong sa mga local guide kung saan ang ligtas na lugar na pwedeng nakaraan sa mismong rock formation. Hindi lang ito para sa kaligtasan nating mga biyahero, pero para na rin mapanatili ang kagandahan ng lugar. Win-win lang tayo, guys. Hindi tayo maubusan ng mga pwedeng puntahan dito sa Ilocos Norte, mga biyero. Pero kung masarap na Ilocano Chibugan ang usapan, itong susunod na pupuntahan natin, garantisadong masarap ang specialty na lechon. On the dot, no? Alas 10 ng umaga, Yes po. pati alas 4 ng hapon. Yes po. Bali, 2 beses sa isang araw. Ano po yung diferensya ng lechon nyo sa ibang lechon? Sa, Sa tingin niyo po? sa amin po, yung sasabihin ko na lang, yung sa amin, ang rekado lang po namin, yung paminta bawang lang po sa loob. Sa loob? Except Okay. yung hindi tulad yung mga iba, kasi natikman din ko po yung mga iba, mayroong yung mga dahon-dahon. Dahon-dahon, tanglad, Tulad mga ng ganyan. tanglad. Oo. Pero depende po sa mga ibang customer. Karamihan po, mas gusto nila yung original naming Timpla. timpla. Ano? Bawang tsaka paminta lang Bawang po ng siya. paminta lang. Kasi yung baboy, masarap na yan eh. Di ba? May Yeah. sariling ano na yan eh. Ano naman po yung nilalagay nyo sa skin? Sa skin po, Pwede ba? Pwede ba? Oo, okay lang po. Pwede. Pwede. Tumutunog pa. Sarap. Ano po yung nilalagay nyo? Sa skin po, nilalagyan lang namin nung pinapahiran lang po namin ng soy. Soy sauce. Soy sauce, yes po. Okay. Malutong na yung balat? Tikman natin yung ano. Uy, Uy. Sarap. malambot. Malambot. Juicy. Parang gusto ko pang kumain.
O, subukan mo may sauce po. Sige po. Para matry mo yung Sige po. sauce. Sibuyas na may luya at saka sili. Medyo manghang. Tapos may oil. Oil. So, konting ganyanin ko. Yan, madami. Ilamay na. Madami po ba yan? Okay lang. Yan, okay yan. Oh, pwede rin. Ganun po. Ito po, kasi nag-domestic po ako sa Hong Kong. Yung boss ko, lagi nilang ginagawa Sa Chinese nito na restaurant, ganito. no? Yes. Gusto ko rin yan. Okay siya. Ito naman gravy po namin. Sariling gawa po namin to. Liver sauce. May tamis din siya. Kailangan yun eh, no? Ito, or kahit walang sauce. Pwede na. Pasok. Hindi pwede na. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Sarap, ma'am. Alam niyo naman ako, biyeros, basta't lechon, game! Testa tayo ngayon dito sa Ilocos Norte. Mismo dito sa Jammy Rose Eatery. It's off the main road and familiar naman tayo sa mga different Ilocano dishes na. No? Meron tayong, dinuguan. Meron tayong dinengdeng, meron tayong inihaw ng mga isda, tilapia, hito, chicharong bulaklak. Pero bukod sa kaka-feature lang natin na 10 a.m. at 4 p.m. lang nilalabas nila na lechon na napakasarap, na may dalawang klaseng sauce. Ito rin yung pinipilahan. Ito yung tinatawag nila sinanglaw. Parang papaitan daw. Siyempre, kailangan mo munang tikman yung soup. Ooh. Alam mo yung... Ako kasi hindi ako kumakain ng laman loob. Pero kapag yung mga laman loob, yung buto, lahat na sinama mo at pinakuluan mo ng matagal, ito yung broth na hinahanap mo. Kahit soup lang, pasok na ako. Pero hanggang soup lang ako. Pero I'm sure kakainin lahat ng tao yan. Pero yung soup nila, pasok. Now, babalik ngayon ako sa lechon. Malalim daw ang salitang Ilocano ng mga taga-Norte kung ikukumpara sa mga taga-Ilocos Sur. Kaya para hindi kayo mahirapan maki-feeling local, ito ang ilan sa mga salita na pwede nyo pag-aralan. Ayan na't pagsakayan ditoy. Saan ang sakayan dito? Antoy ba tinaimas nga panganan? Saan ba dito ang masarap na kainan? Anay tinaimas nga pasarap. Ano ang masarap na pasalubong? Ayan na natin nabibintas nga papanan dito, Ilocos Norte. Saan ang magagandang puntahan dito sa Ilocos Norte? Hindi lang puro sightseeing at food venture ang pwedeng gawin sa Ilocos Norte. Anati kamayatan nga obra and ditoy Ilocos. Para sa mga naghahanap ng sakit ng katawan, ng thrill, pwede nyo subukan ng 4x4 adventure sa Paway Sand Dunes. Humigit kumulang 88 hectares ang lawak ng maladesyertong lugar na to sa Ilocos Norte. Kung gusto nyong maranasan ang adventure na hatid ng buhangin, pwede kayong umarkila ng 4x4 vehicle na kasya ang 5 hanggang 6 na tao sa halagang 2,500 pesos lang kada oras. Para masigurong ligtas ang adventure, dapat laging nakahawak sa railings ng sasakyan. Bawal tumalon at kumaway-kaway habang nasa mala-roller coaster trail ng Paway. At para bawas kaba habang nagpapasirko-sirko ang sasakyan sa sand dunes, pwede kang magtili all you want! Kasama sa 4x4 adventure ang stopover para mag-sandboarding.
Walang dapat ikabahala ang mga first-timer. Dapat laging game tayo, di ba? Pero para bawas ka pa, meron namang guide na libre magtuturo sa inyo. Feet apart, bend your knees, spread your arms for balance, and get ready to eat sand. Magpadaos-dos sa buhangin. Matapos ang makalaglag pusong adventure, ito ang mainam na pampakalma. Nagimas Timacan, ditoy Ilocos Norte. Ang humigop ng mainit-init at malasang sabaw ng Mickey. Isang iconic Ilocano merienda. Pagdating sa Mickey, unti-unti nang gumagawa ng pangalan ng halos kabubukas lang na meriendahang ito. Para sa akin, the best siya sa lahat ng Mickey na natikman ko dito. Yung sabaw kasi po nila yung binabalik-balikan ko dito, mas malasa po siya, tapos may parang kakaibang lasa po siya. Bukod kasi sa orihinal na Mickey, binabalik-balikan ng mga parokyano rito ang kanilang crispy fried Mickey. Salamat, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Seashells. Crispy Mickey. Yes, sir. Alright. Kayo po yung nagpauso nito. Yes, sir. The original, sir. Bakit niyo po naisip na maging crispy Mickey? Wala po kasing crispy Mickey mo dito, sir, sa Ilocos. Oh. Kami po yung, sir, nag-introduce. Ba't niyo po naisip na crispy? Lang, sir, siya. Aksidente po yung pagkaka-discover namin, sir. Mga leftovers namin sa mga noodles. Oh. Trinay namin na i-fry after yung store hours. Then, sinabi ko sa family, why not ibenta natin? Then, as we go on naman, sir, sinerve namin sa customer. Nagustuhan naman? Nagustuhan naman, sir, hanggang sa ngayon, pumatok naman at saka yung lasa natin. Up? Thank you, sir. Mingit. Ang malutong na Mickey na saktong-sakto sa chicharon, chives at iba pang pambalasa sa mainit na sabaw. Ang mga bumibenta sa mga dayo at mga kapwa Ilocano na naghanap ng kakaibang twist sa nakasanayan nilang Mickey. Nababagay at saka yung namin, yung chili oil. Ito? Yes, sir. Manghang. Yes, sir. Yan po yung partner niya. Yan. Paborito ko rin yung chili oil eh. I guess, sarap yung lasa. Panalo. Added texture nga dahil nga deep fried yung Mickey. So malutong. Ay yung sahog pa dahil may chicharon, may lutong pang isa. Kahit wag mo lagyan na ito, kahit lagyan mo. Personally, ako gusto ko ng calamansi na may chili sauce, na may suka. At, pag kumakain ka dito, parang tayo bumabata ka. Kung pampasalubong naman ang hanap nyo, Anad bestseller dito yung Ilocos Norte. isa sa mga bestseller ang telang ito na nakahabi na sa kultura ng mga Ilocano, ang Abel Iloco. Ang ibig sabihin ng inabel ay tela na mano-manong hinabi. Mukhang matagal niyo na pong ginagawa yan. Oo, sir. Matagal namin sa mga lolang namin. Mga ilang taon na ho kayo naghabi? 5 years. 5 years old. 5 years old pa lang. Sir. Kasi kapag nakakita ako ng gintong makina, parang alam kong makaluma at parang komplikadong gawin. Hindi naman, sir. Hindi naman po. Oo. Basta't importante na meron na ho kayong, ano po bang tawag nyo dito? Makina? O weaving machine? O Ang Ilocano to, pangablan. pangablan? Oo. Simula pa raw noong panahon ng mga Kastila, highly in demand na ang Abel Iloco. Kung ikukumpara kasi sa ibang tela, kapansin-pansin na mas siksik at mas makapal ang mga hibla nito.
Bagamat pansamantalang natigil ang paggawa nito noong World War II, nagpapatuloy pa rin ang mga Ilocano sa paghahabi ng abel. At dito sa Nagbakalan Loom Weavers, mabibili ang iba't ibang abel products na guaranteed made with love. Masubukan nga! Effort, viajeros! Papasa na ba ako sa pagiging isang nag-aabel? Nakatutuwa na hanggang ngayon, katulad ng ating mga ninuno, ay maingat pa rin nilang pinapanatili ang pagiging dekalidad ng telang abel. Ang mga nag-aabel ay di lang basta gumagawa ng tela, kundi naghahabi rin ng kasaysayan at mayamang kulturang Ilocano na maipapamana sa mga susunod na henerasyon. Ay Ayatek ni Ilocos Norte in Tagalog. Mahal ko si Ilocos Norte! Woo! Hindi lang sa nagaganda ang lugar at masasarap na pagkain mayaman ng Ilocos Norte. Nandyan din ang mga kababayan nating Ilocano na mainit na tumatanggap sa atin tuwing tayo bumibisita. Dito sa Tawid Museum, isang bagong tour ang maaring maranasan. Pwede niyong isukat ang mga damit at accessories ng mga ninuno natin with the help of their senior citizen local guide. We have to study, ma'am, and we have scripts, ma'am, to follow. And at the same time, not only the scripts, but the writings on its items, so that we have to memorize and impart those knowledge that we had gained here to the visitors, ma'am. Yep, you heard it right. Siguro nga, medyo lagpas na ang edad nila para sa ganitong trabaho. Pero, sino nga ba ang mga makapagkukwento tungkol sa mga nangyari noong unang panahon kung hindi sila? Diba? Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome to Tawid Museum. I'm Henry, your museum tour guide. Tawid in Tagalog or Filipino means pamana. It is a term that denotes shared heritage that is handed down from one generation to another generation. You can... Pwede magsuot? Yes, sir. You can try. Bumagay pa sa This is the t-shirt cape. ko. No, this is the cape, sir. Ay, keep, sir. Just like that. Sorry. Ayan po. More? Oh. Yeah. It's the cape for men. Madaling umihi po dito. Madali. It's like that. Half groin is exposed. Ah, so half grown eh. Hindi na po natin gagawin niya kasi baka walang manood. Sinabi niyo po na 2015 nag-open yung museum. Yes. So, November. November 2015, nagsimula na rin ho kayo dito. No, sir. Actually, I started April 3. April 3. Yeah. It happened. I saw in the Facebook, but I mean my wife was the one who saw that one on Facebook. So may Facebook, ano rin kayo, account, sir? Yes, sir. We have an account, and I applied to the Department of Tourism as a senior citizen, as a summer program for senior citizen. O, di ba? Wala kayo sa lolo ko. May natutunan na tayo sa tour, nakapagbigay pa tayo ng fulfillment sa hardworking lolo tour guide natin. Itodo na natin ang ating Ilocos trip with their very famous pasalubong. Dito sa tindahang ito, iba't ibang klaseng pasalubong ang pwede niyong iuwi. Banana chips, kamote garlic chips, at potato strips. Pero syempre, doon muna tayo sa bestseller nila. Alright, Nay, Karnik, Yes. matagal niyo na pong ginagawa to? Yes, sir. From 1991 up to the present. 1991, Yes. up to the present. Yes. It's Wow. almost 26 years. 26 years na rin. Iba pa rin talaga kapag yung original product nyo, eh, no? Yes. Yan pa rin, I'm sure ito pa rin yung highest, bestseller nyo. Yes, sir. Opo. Mm. You can taste, sir. Sige, ma'am. Parang mainit-init pa to, ah. Yes. Bagong luto po lagi. Mm-hmm. Basta product ng namnamas, bagong luto. Mm-hmm. Sarap. Fresh na fresh. Sige, ma'am. Paano ba nilalagay lang yan? Ganyan lang. Yes, sir. Ilalagay lang po sa... Ganyan. Ito po. Tapos usually ilang gramo po yan?
300, ganyan. 325 grams. Wow! Yan, okay na po yan? Ano, hanggang dito, sir. Wow! Ba, generous sa serving Okay, yan. Ano po ibig sabihin ng namnamas? Pag-asa po. Pag-asa. Bakit po pag-asa yung naisip mo? Kasi pag-asa namin na mabuhay sa mga anak ko, sa buong pamilya. Garlic chips? Yes, sir. Garlic chips. Actually, dito dapat ilalagay. Dyan. Oh, pero meron na dyan, yung native na bawang na nadikdik. Nahalo na. Pero para katulad ng babae, pag magbihis, may lipstick. May lipstick? Oo. So, ito naman, yung parang pinaka-lipstick niya. Oh, like that. Para masarap. Oo. At para may kita nga rin sa labas na Oo, mayroong may lipstick garlic. sa sir, may May eyebrow, may makeup. So, like this. Nilalagay natin dito. Parang sayo nga, no? May lipstick din po. Yes, sir. Magkano po yung isang ganyan, ma'am? 100 pesos only, sir. Ay, salamat po. Okay, Nay. Bukod dyan sa mani. Ito, Banana chips, sir. banana chips. Sakto? Honey banana chips. Hindi masyado matamis. Sakto lang. Yes, sir. Okay. Okay. This one is honey kamote chips. Honey kamote chips. Yes, sir. Okay, Nada. sir. Nada. Sarap. Ano yun, ma'am? This is garlic kamote chips. Garlic. So, this is sweet, sinisavor. Yeah. From sa Sarap. province yun. Hindi, I mean, sarap. Sarap siya. Sarap papakin. Sarap na chichirya. Thank you, sir. Historical at cultural sites. Masarap na pagkain. At locals na laging mainit ang pagbati sa akin. Yan ang tunay na yaman ng Ilocos Norte at ang mga dahilan kung bakit hindi ako magsasawang magbabalik dito. I am the meeting is a biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!